Welcome sa Japs Movie Recap. Ngayon ay tunghayan natin ang isa na namang magandang pelikula na may pamagat na Bird Box, Barcelona. Nagsimula ang pelikula sa madilim na lugar ng isang skating rink, kung saan ang isang lalaki na nagngangalang Sebastian at ang kanyang anak na si Ana ay naglilibang ng sandali at nagsasaya ng magkasama. Ang Europa ay naging biktima ng isang apokaliptik na sakuna, na nagiiwan lamang ng isang maliit na bilang ng mga nakaligtas. Isang misteryosong puwersa na may kakayahang manipulahin ang mga individual sa pamamagitan ng kanilang mga negatibong emosyon at nagtutulak sa kanila sa pagpapakamatay ang humawak sa mundo. Nang magsimula ang malawakang pagpapakamatay, kalunos-lunos na nawalan ng asawa si Sebastian. Nakatuon sa pagprotekta kay Ana, naghanap siya ng kanlungan sa loob ng rink. Gayunpaman, isang grupo ng mga bulag ang biglang umatake kay Sebastian, na nagbabalak na magnakaw ng pagkain at mga supply mula sa kanya. Nakakita siya ng basag na bote at gustong lumaban pabalik, subalit pinigilan siya ng kanyang anak. Pagkatapos ng kanilang pag-alis, sina Sebastian at Ana, na nakasuot ng itim na panakip sa mata, ay lumabas sa sikat ng araw. Sa kalsada, nakatagpo ni Sebastian ang isang grupo ng mga nakaligtas at ipinahayag ang kanyang pagnanais na sumali sa kanila. Gayunpaman, mayroon silang hinala na maaaring magdulot ng banta si Sebastian sa kanilang kaligtasan. Mapanlinlang na ipinakita ni Sebastian ang kanyang sarili bilang isang dating construction engineer, na sinasabing alam niya kung paano kumuha ng generator para magbigay ng liwanag at panloob na pag-init. Sa pagmamanipula ng kanilang tiwala, nakuha ni Sebastian ang isang lugar sa grupo. Sa loob ng grupo, nakipag-ugnayan si Sebastian kay Liliana, isang doktor na gumamot sa kanyang mga pinsala. Sa mga nakaligtas, nakatagpo rin siya ng isang lalaki na may tahi ang mga mata. Ibinunyag ng taong ito na bagamat ang karamihan ay natatakot sa masamang nilalang, ang ilan ay nanatiling hindi naapektuhan at may kakayahang gumala sa paligid ng lungsod nang hindi nangangailangan ng mga takip sa mata. Sila ay tinawag na mga seers. Gayunpaman, ang mga nakaligtas sa sakunang ito ay sistematikong na-target at pinatay ng mga seers na naghahangad na mangibabaw sa mundo. Kinaumagahan, habang tulog pa ang lahat sa loob ng bus, sinamantala ni Sebastian ang pagkakataon. Nilock niya ang driver's compartment at pinaandar ang makina. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Liliana na pigilan siya, nanatili siyang matigas ang ulo. Simula sa kanilang pinagtataguan, si Sebastian ay nagmaneho palabas. Gayunpaman, ang kanyang kawalang ingat ay naging sanhi ng pag-usad ng bus, na nagresulta sa isang mapangwasak na aksidente. Ang epekto ay nagdulot ng pinsala sa lahat, na walang sino man sa kanila ang nakapagtakip sa kanilang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, muling nakatagpo ni Sebastian ang pagpapakita ng kanyang anak na babae. Inutusan siya ni Ana na gabayan ang mga nasugatan na individual upang imulat ang kanilang mga mata at masaksihan ang nilalang. Kasunod ng mga tagubilin ni Ana, pinangunahan sila ni Sebastian na isa-isang imulat ang kanilang mga mata, na inilantad sila sa nakakasilaw na liwanag na ibinubuga ng hindi nakikitang nilalang. Matapos masaksihan ang entity, sinimulan ng bawat isa sa mga individual na patayin ang kanilang sarili. Lingid sa kaalaman ng iba, si Sebastian ay isang seers na nasa ilalim ng maling akala na ang nilalang na ito ay isang banal na nilalang na nagliligtas sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila. Napakalalim ng kanyang mga maling akala na nasaksihan pa niya ang namamatay na mga biktima na nagbabago sa liwanag ng mga anghel at umakyat sa langit habang sila ay sumuko sa kamatayan. Sa isang flashback sa 9 na buwan, habang ang Barcelona ay sumuko sa pagkakahawak ng isang hindi kilala at hindi nakikitang nilalang, ang mga tao ay desperadong tumakas para sa kanilang buhay. Kabilang sa kanila, natagpuan ni Sebastian ang kanyang sarili na nahuli sa kaguluhan habang binabalaan siya ng kanyang asawa tungkol sa potensyal na panganib sa kanilang anak na si Ana. Mabilis na kumilos, nakuha ni Sebastian si Ana mula sa kanyang paaralan, ngunit sumapit ang trahedya ng binawian ng buhay ang kanyang asawa sa isang mapangwasak na aksidente. Humingi ng kanlungan si Sebastian sa isang simbahan, kung saan nakatagpo niya si Esteban, ang pastor. Naniniwala si Esteban na ang nilalang ay isang anghel, at ang banal na presensya nito ay naging imposible para sa mga tao na tingnan ito. Upang maiwasan ang karagdagang pagdurusa, iminungkahi ni Esteban na ang sangkatauhan ay dapat na lumaya mula sa mga hangganan ng buhay mismo. Ang ideyang ito ay lubhang nakaapekto kay Sebastian, sa kabila ng kanyang pinagbabatayan ng mga alalahanin para sa kapakanan ng kanyang anak na babae sa gitna ng dumiraming pagkamatay.
Nang itago ang kanilang mga sarili, sina Sebastian at Ana ay sumilong sa isang liblib na lugar, nagsusumikap na mabuhay sa anumang paraan na magagawa nila. Gayunpaman, ang kanilang kapayapaan ay panandalian. Isang araw, natuklasan ng grupo ng mga tag-akita sa pangunguna ng pastor ang kanilang pinagtataguan at binihag ang mag-ama. Dahil si Sebastian mismo ay isang seer, hindi siya ang naging target nila. Kalunos-lunos, ang pastor ay walang kabuluhang pinilit si Ana na idilat ang kanyang mga mata, na humantong sa kanyang huling pagkamatay sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Sa sobrang pagkalungkot, nakita ni Sebastian ang kanyang sarili na pinagmumultuhan ng pagpapakita ni Ana, na tila hawak ang kanyang kamay. Hindi ito alam ni Sebastian, ngunit ang aparisyon na ito ay isa pang anyo ng pagmamanipula na ginawa ng entity. Habang nananatiling buo ang optical capacity ni Sebastian, nakuha ng entity ang kontrol sa kanyang isip, na nagutos sa kanya na pumatay ng iba. Siya ay kumbinsido na ang pagsunod sa mga tagubiling ito ay magpapahintulot sa kanya na muling makasama si Ana at ang kanyang asawa pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sa kasalukuyan, nadatnan ni Sebastian ang isa pang grupo ng mga nakaligtas sa pangunguna ni Rafa, kasama ang kanyang mga aso. Ang grupo ay binubuo ni Octavia, isang delivery guy na may background sa physics. Roberto at Isabel, mag-asawa, Claire, isang Ingles na psychiatrist. At Sofia, isang batang babaeng Aleman na nahiwalay sa kanyang ina sa kanilang paglalakbay sa Barcelona. Sa kabila ng paunang pag-aalinlangan, pinayagan ni Rafa si Sebastian na sumali sa kanilang grupo, kahit na may mga hinala sa kanyang tunay na ugali. Sa loob ng grupo, natagpuan ni Sebastian si Sofia, na nagpaalala sa kanya kay Ana. Gamit ang kanyang kakayahan sa maraming wika, nakipag-usap siya kay Sofia sa German para malaman ang tungkol sa paghihiwalay nito sa kanyang ina. Binanggit ni Sofia ang pagdinig tungkol sa isang kastilyo sa bundok, na pinaniniwala ang pinakaligtas na lugar mula sa entity, at nag-sketch siya ng larawan ng kastilyo at isang cable car na humantong dito. Napag-alaman ni Isabel na ang tinutukoy ni Sofia ay Montjuice. Ang grupo ay sumang-ayon na makipagsapalaran patungo sa Montjuice, dahil doon, makakakuha sila ng supply ng pagkain at kaligtasan sa loob ng napatibay na mga pader ng kastilyo na protection sa kanila mula sa nilalang. Kinagabihan, habang natutulog ang grupo ay sinamantala ni Sebastian ang pagkakataon para lagyan ng gatla ang tali ng mga aso. Kinabukasan habang sila ay naglalakbay patungo sa Montjuice, muli silang nakaharap ng entidad, na naging anyo ng kanilang mga nawalang mahal sa buhay. Ang mga aparisyon ay nagsimulang makagambala sa grupo, at nang dahil sa ginawa ni Sebastian ng gabing iyon, ang mga aso ay nakawala at tuluyang naputol ang kanilang mga tali. Kaagad naman itong sinundan at hinanap ni Rafa, nang akala niya ay nasa harap niya ito at humihingi ng tulong, ay hindi siya nagdalawang isip na tanggalin ang kanyang takip sa mata. Nalinlang siya ng kakaibang nilalang at namatay si Rafa sa proseso. Ang iba ay sumilong sa isang madilim na kanlungan, ibinahagi ni Octavia ang kanyang paniniwala na ang nilalang ay isang quantum being, na umiiral sa loob ng isang pabago-bagong tambalan at may kakayahang magbasa ng mga damdamin ng tao, partikular na ang takot at kalungkutan. Umakyat sila sa gusali para maghanap ng kanilang matutuluyan. Gayunpaman, sa kanilang oras sa kanlungan, ang manipulatibong impluwensya ni Ana kay Sebastian ay humantong sa kanya upang buksan ang isang bintana, na nagresulta sa pagkamatay ni Octavia. Sa pagkakataong ito, hindi makita ni Sebastian ang liwanag na nagmumula sa katawan ni Octavia. Dahil sa puntong iyon, sinimulan na ni Sebastian na tanungin ang kanyang mga paniniwala at ang moralidad ng kanyang mga aksyon. Sa pagkakataong ito, ay naghihinala na sa kanya si Claire dahil sa mga kilos ni Sebastian. Tanging sina Roberto, Isabel, Claire, Sofia, at Sebastian ang natitira. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa lungsod patungo sa Montjuice. Walang humpay na hinabol sila ng grupo ng mga seers, na nagresulta sa pagkamatay ni Roberto at Isabel. Gayunpaman, nagawa ni Sebastian na gabayan sina Claire at Sofia sa isang ligtas na lugar. Sa pagkakataong ito, nalaman ni Claire na ang takip sa mata ni Sebastian ay nakakakita, nalaman niyang isa siya sa kanila. Sinusubukan niyang protektahan si Sofia mula kay Sebastian. Hanggang makarating sila sa taas ng gusali, sa kanilang pagtatalo ay napatid si Claire dahilan para mahulog siya. Sa kabutihang palad ay nasalo siya ng nakatayong mga scaffold at nawala ng malay. Sa kabilang banda, habang ang patuloy na paghihimok ni Ana na tanggalin ang pirang ni Sofia ay nagpabigat kay Sebastian, sa wakas ay gumuhit siya ng isang linya.
Napagtanto niya na ang kanyang mga aksyon ay mali at na hindi siya tunay na tumutulong sa mga tao sa pamamagitan ng pag-akay sa kanila sa kanilang kamatayan. Nilabanan niya ang impluwensya ni Ana, isinasaalang-alang siya bilang isang masamang aparisyon na nilikha ng nilalang. Tinulungan ni Sebastian si Claire na muling makapasok sa gusali, nakumbinsi niya ito na wala siyang sinasadyang masama sa kanila, na nangakong proprotektahan sila. Habang si Sofia at Claire ay muling nagtiwala kay Sebastian, ang kanilang taguan ay sinalakay ng pastor at ng kanyang mga tagasunod. Sa proseso ng pag-akay kina Sofia at Claire palabas ng gusali, nakatagpo ni Sebastian ang isang umaatake, nakipaglaban siya rito hanggang magawa niya itong mahulog sa mataas na gusali. Nakatakas sa isang kotse, gumawa sila ng isang direktang landas sa Mount Juice. Gayunpaman, walang humpay na hinabol sila ni Esteban at ng kanyang mga tagasunod. Nang makarating sa tore, hinimok ni Sebastian si Claire na kunin si Sofia at magpatuloy habang pinipigilan niya si Esteban. Sa kabila ng marahas na pagtatalo, matagumpay na napatigil ni Sebastian si Esteban sa pagpasok. Samantala, inakay ni Claire si Sofia sa taksil na hagdan patungo sa control room. Sa loob ng control room, natuklasan ni Claire na hindi umaandar ang mga cable car. Sa isang matalinong hakbang, nagpatunog siya ng isang malaking kampana upang lumikha ng mga panginginig ng boses, na hinihimok ang nilalang patungo sa kanila. Nang dumating ang entity, nagsimulang manginig ang paligid, kabilang ang mga cable car. Desperado na sinubukan ng entidad na akitin sina Claire at Sofia sa pamamagitan ng paggaya sa boses ng kanilang mga mahal sa buhay. Gayunpaman, sina Claire at Sofia ay nakasakay sa isa sa mga cable car at ligtas na nakarating sa kastilyo ng bundok. Samantala, sa gitna ng marahas na paghaharap, nasugatan ni Sebastian si Esteban gamit ang isang bakal, subalit si Sebastian ay nagtamo ng mga pinsala sa panahon ng alitan. Parehong namatay ang mga lalaki sa kanilang mga sugat, ngunit naaliw si Sebastian sa pag-alam na matagumpay niyang ginabayan sina Claire at Sofia sa kaligtasan bago siya tuluyang mawala ng hininga. Nang makarating sina Claire at Sofia sa kastilyo, nakitang muli ni Sofia ang kanyang ina. Samantala, dinala si Claire sa isang laboratorio, kung saan siya sumailalim sa mga pagsusuri sa dugo. Tinanong ni Claire ang iba pang mga mananaliksik tungkol sa layunin ng mga pagsusulit. Ipinaliwanag ng isa sa kanila na sinubukan nilang humanap ng chemical indicator, isang epigenetic alteration, upang matukoy ang mga indikasyon ng trauma at tiyak na matukoy ang mga emosyon na tina-target ng entity. Ang layunin ay upang bumuo ng isang antibody na magbibigay ng kaligtasan sa sakit laban sa nilalang. Sa huling eksena ng pelikula, nakita ng mga mananaliksik ang pag-inject ng epigenetic antibody sa mga daga at inilalagay ang kanilang mga kulungan sa loob ng isang containment room. Sa prosesong ito, isang Sears, na tila isa sa mga eksperimentong paksa, ay nakahiga sa kama. Biglang may lumabas na nakakatakot na ungol mula sa containment room na desperadong hinihiling ng Sears na makita. Nagtapos ang pelikula na hindi sigurado kung ano ang lalabas mula sa kulungan ng daga, at dito na po nagtatapos ang magandang pelikula. At kung nagustuhan mo ang video na ito, sana ay huwag mong kalimutan mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang update sa mga bago ko pang mga video kagaya nito. Maraming salamat po.